Ang kwento ni Mabuti ni Genoveva Edrosa Matute. Hindi ko siya nakikita ngayon. Ngunit sinasabi nilang naroroon pa siya sa dating pinagtuturuan. Sa walang pintang paaralang una kong kinakitaan sa kanya. Sa isa sa mga lumang silid sa ikalawang palapag. Sa itaas ng lumang hagdang umiingit sa bawat hakbang. Doon, sa kung manunungaw ay matatanaw ang maitim na tubig ng isang estero. Naroon pa siya at nagtuturo ng mga kaalamang pang-aklat at bumubuhay ng isang uri ng karunungan na sa kanya ko lamang natutuhan. Lagi ko siyang inuugnay sa kariktan ng buhay, saan man sa kagandahan, sa tanawin, sa isang isipan o sa isang tunog. Kaya nakikita ko siya at ako'y lumiligaya. Ngunit walang anumang maganda sa kanyang anyo at sa kanyang buhay. Siya ay isa sa mga pangkaraniwang guro noon. Walang sinumang nag-ukol sa kanya ng pansin. Mula sa kanyang pananamit hanggang sa paraan ng pagdadala niya ng mga panunugutan sa paaralan. Walang masasabing anumang pangkaraniwan sa kanya. Siya'y tinatawag naming lahat na si Mabuti kung siya'y nakatalikod. Ang salitang iyon ang simula ng halos lahat ng kanyang pasagsasalita. Iyon ang pumalit sa mga salitang hindi niya maalaala kung minsan. At nagiging pamuno sa mga sandaling pag-aalanganin. Sa isang paraang malirip, iyon ay naging salamin ng uri ng paniniwala sa buhay. Mabuti, ang sasabihin niya. Ngayon magsisimula tayo sa araling ito. Mabuti namat umabot tayo sa bahaging ito. Mabuti, mabuti. Hindi ako kailanman magtatapat sa kanya ng anumang, kung hindi lamang nahuli niya akong minsan lumuluha. Nang hapong iyo'y iniluha ng bata kong pusong pambata ring suliranin. Nooy, magtatakip silim na, at maliban sa pabugso-bugsong hiyawan ng mga nagsisipanood sa pagsasanay ng mga manlalaro ng paaralan, ang buong paligid ay tahimik na. Sa isang tagong sulok ng silid-aklatan, pinilit kong lutasin ang aking suliranin sa pagluha. Doon niya ako natagpuan. Mabuti, may tao pala rito. Wika niya, ikinukubli ang pag-agam-agam sa narinig. Tila, may suliranin. Mabuti sana kung makakatulong ako. Ibig kong tumakas sa kanya at wag nang bumalik pa kailanman. Sa bata kong isipan ay ibinilang kong kahihiyan at kababahaan ng pagkikita pa naming muli sa hinaharap. Pagkikitang magbabalik sa gunita ng hapong iyon. Ngunit hindi ako makakilos sa sinabi niyang pagkatapos. Napatda ako na napaupong bigla sa katapat na luklukan. Hindi ko alam na may tao rito. Naparito ako upang umiyak din. Hindi ako nakapangusap sa katapatang naulinig ko sa kanyang tinig. Napababa ang kanyang paningin sa aking kandungan. Maya-maya pa'y nakita ko ang bahagyang ngiti sa kanyang labi. Tinanganan niya ang aking mga kamay at narinig ko na lamang ang tinig sa pagtatapat sa suliraning sa palagay ko'y nooy siya ng pinakamabigat. Nakinig siya sa akin at ngayon sa paglingon ko sa pangyaring iyo'y nagtataka ako kung paano napigil niya ang paghalakhak sa gayong kamusmus na bagay. Ngunit siya'y nakinig ng buong pagkaunawa at alam ko na ang pagmamalasakit niya'y tunay na matapat. Lumabas kaming magkasabay sa paaralan. Ang panukalang naghihiwalay sa amin ay natatanaw na nang bigla akong makaalala. Siya nga pala, ma'am. Kayo nga pala. Ano yung ipinuntan niyo sa sulok na iyon na iniiyakan ko? Tumawa siya ng marahan at inulit ang mga salitang iyon. Ang sulok na iyon na iniiyakan nating dalawa. Nawala ang marahang halakhak sa kanyang tinig. Sana'y masabi ko sa iyo, ngunit ang suliranin, kailanman, ang ibig ko sabihin ay maging higit na mabuti sana sa iyo. Maging mabuti sana sa iyo ang buhay. Si Mabuti naging isang bagong nilikha sa akin mula noong araw na yon.
Sa pagsasalita niya mula sa pagtatanong, sumagot sa pagngiti niyang mabagal at mahiyain niyang mga ngiti sa amin. Sa paglalim ng kunot sa noo niya sa kanyang pagkayamot, maririnig kong muli ang mga yabag na palapit sa sulok na iyon ng silid-aklatan. Ang sulok na iyon, iniiyakan natin, ang sinabi niya ng hapong iyon. At habang tumataginting sa silid namin ang kanyang tinig sa pagtuturoy, hinuhulaan ko ang dahilan o mga dahilan ng pagtungo niya sa sulok na iyon ng silid-aklatan. Hinuhulaan ko kung nagtutungo pa rin siya roon sa aming sulok na iyong aming dalawa. At sapagkat natuklasan ko ang katotohanan iyon tungkol sa kanya, nagsimula akong magmasid, maghintay ng mga bakas ng kapaitan sa kanyang sinasabi. Ngunit sa tuwina, kasayahan, pananalig, pag-asa, ang taglay niya sa aming silid-aralan. Pinuno siya ng maririkit na guni-guni ang aming isipan at ng mga tunog ang aming pandinig at natutuhan naming unti-unti ang kagandahan ng buhay. Bawat aralin naming sa panitikan ay naging isang pagtighaw sa kauhawan naming sa kagandahan at ako'y humanga. Wala yun doon kanina, ang masasabi ko sa aking sarili pagkatapos na maipadama niya sa amin ang kagandahan ng buhay sa aming aralin. At hindi naging akin ang pagtuklas na ito sa kariktan, kundi pagkatapos na lamang ng pangyayaring iyon sa silid-aklatan. Ang pananalig niya sa kalooban ng may kapal, sa sangkatauhan, sa lahat na isa sa mga pinakamatibay na aking nakilala. Nakasasaling ng damdamin. Marahil ang pananalig niyang iyon ang nagpakita sa kanya ng kagandahan sa mga bagay na karaniwan na lamang sa amin ay walang kabuluhan. Hindi siya bumabanggit ng anuman tungkol sa kanyang sarili sa buong panahon ng pag-aaral namin sa kanya. Ngunit, bumanggit siya tungkol sa kanyang anak na babae, sa tanging niyang anak, ng paulit-ulit. Hindi rin siya bumabanggit sa amin kailanman tungkol sa ama ng batang iyon. Ngunit, dalawa sa mga kamag-aral naming ang nakababatid na siya'y hindi balo. Walang pag-aalinlangan ang lahat ng bagay at pangarap niyang maririkit ay nakapaligid sa batang iyon. Isinalaysay niya sa amin ang katabilan niyon. Ang paglaki ng mga pangarap niyon at na ang nabubuong layunin niyon sa buhay. Minsan, tila hindi namamalayang nakapagpapahayag ang aming guro ng isang pangamba, ang pagkatakot niyang baka siya hindi umabot sa matatayog na pangarap ng kanyang anak. Maliban sa ilan sa aming pangkat, paulit-ulit niyang pagbanggit sa kanyang anak ay isa lamang ang mga bagay na pinagtitiisang pakinggan sapagkat walang paraang maiwasan iyon. Sa akin, ang bawat pagbanggit na iyon ay nagkakaroon ng kahulugan sapagkat noon pa may nabubuo na sa aking isipan ng isang hinala. Sa kanyang magandang salaysay ay nalalaman ng tungkol sa kaarawan ng kanyang anak. Ang bagong kasuotan niyong may malaking lasong pula sa bahiwang. Ang mga kaibigan niyong mga bata rin, ang kanilang mga handog. Ang anak niya ay 6 na taong gulang na. Sa susunod na taon, siya ay magsisimula na iyong mag-aral. At ibig ng guro naming maging manggagamot ang kanyang anak. At isang mabuting manggagamot. Nasa bahaging iyon ang pagsasalita ng aming guro ng isang bata sa aking likuran ang bumulong. Gaya ng kanyang ama. Narinig ng aming guro ang sinabing iyon ng batang lalaki. At siya'y nagsalita. Oo, gaya ng kanyang ama. Ang wika niya. Ngunit tumakas ang dugo sa kanyang mukha. Habang sumisilay ang isang pilit na ngiti sa kanyang labi. Iyon ang una at huling pagbanggit sa aming klase ang tungkol sa ama ng batang may kaarawan. Matitiyak ko noong may isang bagay ngang mali siya sa buhay niya. Mali siya ng ganoon na lamang. At habang nakaupo ako sa aking luklukan, may 2 dipa lamang ang layo sa kanya. Kumirot ang puso ko sa pagnanasang lumapit sa kanya. Tanganan ang kanyang mga kamay gaya ng ginagawa niya ng hapong iyon sa sulok ng silid-aklatan.
at hilinging magbukas ng dibdib sa akin. Marahil makagagaan sa kanyang damdamin kung may mapagtatapatan siyang isang tao man lang. Ngunit itong sumupil sa pagnanasa kong yaon. Ang mga kamag-aral kong nakikinig na walang anumang malasakit sa kanyang sinasabing, "Oo," gaya ng kanyang ama, habang tumatakas ang dugo sa kanyang mukha. Pagkatapos may sinabi siyang hindi ko makakalimutan kailanman. Tiningnan niya ako ng buong tapang na pinipigil ang panginginig ng mga labi at sinabi ang ganito, "Mabuti, mabuti," gaya ng sasabihin nitong, "Fear yun. Lamang nakakaranas ng mga lihim na kalungkutan ang maaring makakilala ng mga lihim na kaligayahan. Mabuti at ngayon magsimula sa ating aralin." Natiyak ko noon, gaya ng pagkakatiyak ko ngayon, na hindi akin ang pangungusap na iyon, ni sa aking mga pagsasalita, ni sa aking mga pagsusulat. Ngunit samantalang nakatitig siya sa akin ng umagang iyon, habang sinasabi niya ang pangungusap na iyon, nadama kong siya at ako ay iisa. At kami ay bahagi ng mga nilalang na sapagkat nakaranas ng mga lihim na kalungkutan ay nakakilala ng mga lihim na kaligayahan. At minsan pa, ng umagang iyon, habang unti-unting bumabalik ang dating kulay ng kanyang mukha, muli niyang ipinamalas ang mga nagtatagong kagandahan sa aralin namin sa politikan. Ang kariktan ng katapangan, ang kariktan ng pagpapatuloy anuman ang kulay ng buhay. At ngayon, ilang araw lamang ang nakakaraan, buhat ng mabalitaan ko ang tungkol sa pagpanaw ng manggagamot na iyon. Ang ama ng batang iyong marahil ay magiging isang manggagamot din balang araw, ay namatay at naburol ng 2 gabi at 2 araw sa isang bahay na hindi siyang tirahan ni Mabuti at ng kanyang anak. At naunawaan ko ang lahat. Sa hubad ng katotohanan yon at sa buong kalupitan yon ay naunawaan ko ang lahat.